Magandang araw mga kasama and welcome dito sa ating main farm dito po sa Sampaloc, Quezon. So ngayong araw, meron lamang po kaming gustong i-share sa inyo, isang gadget na ginagamit namin for the last 3 years. And simulan nung ginamit namin siya, ang laki na po na natulong sa amin in terms of increasing our productivity and na pinaka-importante, napapaba po namin yung aming overall cost. So anong gadget po ba ito? Ang tawag po sa kanya ay 3-way meter. Yan. Very simple po yung gadget dahil unang-una itusok mo lamang, bibigay na sa iyo yung information na provided niya. Pangalawa, ang mura lamang po nito, I think less than 300 yata sa online. And wala po siyang baterya, and yung information na binibigay niya ay yung sunlight penetration level, yun pong moisture ng soil, tsaka po yung pH level ng ating lupa. So ang tanong ngayon is paano natin siya ginagamit at paano nakakatulong para mapaganda natin ang ating pagpapatakbo sa ating farm. So ang ginawa po natin dito sa farm ay dinivide natin siya into 8 sections at yun po ang ating mga data collection points. Kinukuha natin yung data on a regular basis. Ang isa sa mga information na makukuha natin kay 3-way meter yun pong sunlight or sunlight penetration level. Siguro hindi natin kailangang i-emphasize gaano ka-importante yung araw sa ating halaman. Ngayon itong gadget natin nakakatulong para makita natin kung ma-maximize ba natin yung sunlight para ma-orient natin na maganda yung ating mga tanim, especially nag-expand kami ng tanim. Pero more than that, even yung mga lumang tanim, nakakatulong din po ito dahil yung araw po ay hindi lamang dapat sa dahon na tumatama. Even po kasi yung mga branches ng ating tanim na kalamansi, dapat tamaan din ng araw. Ito po ay malaking itutulong, hindi lamang po sa pagpapabunga, kundi pati po sa ating pest at saka disease management. Ang isa pa pong information na available sa atin ay yung pong soil moisture level. Ito po yung level ng tubig sa lupa. Ang tubig na po na ito ang carrier ng nutrients simula po sa soil papunta po sa halaman. Kaya naman po importante na mamonitor natin siya regularly. Ang isang example po na pwede kong ibigay dun sa importance po ng soil moisture ay yun pong proseso ng pagpapabulaklak. Kung ang ginagamit po nating method ay pong stressing, ang involved po dun ay yung pagtatanggal ng soil moisture for a certain period and then ibabalik po natin bigla. Kasama na po yung mga fertilizers para po siya bumulaklak. So isang example po yun paano ginagamit yung information na ito. Yun po sa 3-way meter, makikita po natin doon ang tatlong colors, blue, green at saka po red. Yun pong blue ang pinaka-moist, and then green going to red. So syempre yung red po medyo dry na siya. Paano namin siya ginagamit, paano kami nakakatipid? Unang-una, pagka po ang color natin ay blue to green, okay pa po siya. Di po namin siya dinidilig. Pero po pagka medyo green to red na, yan, sign na po yan na kailangan namin mag-prepare para diligin po yung halaman. Hindi po porket sinabi sa atin, nagturo sa atin, na 3 times mo siya dapat diligin, ay automatic 3 times mo siya dapat diligin. Mas importante po na ma-monitor natin para alam natin na okay pa po yung moisture content niya. Nakakatipid kami ng malaki dahil nga pa unang-una tipid po sa labor, tipid po sa kuryente or fuel, and pinaka-importante, tipid po sa tubig. Hindi po kami nagdidilig kung hindi po kailangan. And isang information na nakuha natin just recently na in-announce ng government na this year ay may La Nina. So expect natin na bababa po ang level ng tubig sa ating mga sources. So all the more kailangan po natin siyang tipirin. So ang isang information po na available ay yung soil pH level or yung tinatawag na soil acidity level. Doon po sa 3-way meter makikita natin doon kung yung lupa ba ay acidic or alkaline or neutral. Ang gustuhan po ng ating mga tanim, kalamansi at yung iba pa nating mga tanim, ay slightly acidic. Doon po kasi sa level na yon, maraming klase ng nutrients ang nadi-dissolve and nakikerry ng tubig papunta po sa kanila at kakain nila kaagad. Doon naman po kasi sa level ng acidic yung lupa, highly acidic at saka po yung neutral or alkaline. Marami pong nutrients ang hindi na-dissolve and therefore hindi nila makain. In fact, pagka po nasobrahan pa nga ang laki natin and then ang ating lupa ay either neutral or acidic, naging toxic pa sa ating mga halaman. Kaya nga po minsan may mga katanong na naninilaw yung kanilang halaman o natutuyo, manabi naman na silang nailagay na mga fertilizers, etc. etc. Bakit ganun pa din? So ang advice po namin, before kayo gumawa ulit ng ibang aksyon, baka po pwedeng tingnan nyo muna yung inyong soil acidity level. Baka po naandun yung problema.
In our case po, yung nakita po ni Jong kanina, at saka po yung nakuhang data the past few days, meron po kami mga sections, no? Makikita niyo po sa aming maliit na ginawang diagram, na may mga sections na po kami na ang lupa ay nagiging neutral. So therefore, ang aming pong solusyon dyan ay nag-order na po kami ng mga panglagay sa lupa para po ma-increase namin ang aming soil pH level. Ang amin pong unang gagawin ay maglalagay kami ng chicken manure para po, again, tumaas yung pH level. And then after that, next month naman po, ang amin pong ilalagay dyan ay aming mga fertilizers. Ang magandang balita naman po sa atin is yun po mga fertilizers, specifically itong 1620 at saka po yung 2100 na paborito po ng mga magkakalamansi. Hindi lamang po sila maganda ang nutrient level, sila po yung mga acidifiers din. Kaya nga mapapansin natin na pag nilagay po natin sa kalamansi yung mga ganung klaseng fertilizers, maganda po ang nagiging resulta. Again, simply because dun sa kanilang acidifying effect sa lupa, no? So sana po yung nakatulong sa ating lahat yung ating engineer today. And ini-encourage po namin lahat ng farm owners dyan na magkaroon po tayo ng 3-way meter. Malaki po ang matutulong nito para mapaganda pa natin yung tinatawag na good farm practices through information-based farming. Kami po ang isa sa mga proof na nakinabang sa ganitong simpleng gadget lamang, and we encourage you na ganun din ang gawin. So maraming salamat po at magkita tayo ulit.